Mga kaulam, ay kita ganin yung aring binunto ng are ay yung aking dating nilutong fishball at saka meatballs. Nilagyan ko ng udon at saka ng upo, ay di ayos na. Tapos ko napansin ninyo, kakaunti ang aking kanin dahil marami ang ulam. Babalansihin, pag marami ang ulam, kaunti ang kanin. Pag marami ang kanin, kaunti ang ulam. Parang bawal din yata ang marami ang kanin. Bahala na. Ay digayan nga, bakit daw paulit-ulit ang aking pagkain? Ako daw isobra na ang pagtitipid. Bakit daw sobra ang aking pagtitipid? At bakit daw kailangan paulit-ulit ang aking pagkain? Aba, ay sa isang taong hindi naman mayaman na kagaya ko, ay alangan namang araw-araw ating papalitan kung may tira naman. Kung gagawin natin sa tira, itatapon, gayon. Bawal iyon. Kapag may tira, ilalagay sa rep. Pagka tinatamad magluto o walang oras magluto o kaya naman ay nagtitipid talaga, iinitin at siya uling kakainin. Bawal magtapon. Oy, siguro sasabihin naman ninyo, bakit ka nagluluto ng marami? Digay tayo mga kaulam, pag tayo namamalingki, minsan hindi natin tansyado o minsan pag bumili tayo ng kalahating kilo ay ganito ang amount. Hindi naman natin po pwedeng pabawasan. O ay digay, syempre pag niluto natin iyon, ay marami, hindi natin nauubos. Alangan naman ang gagawin natin ay pilitin nating ubusin kahit na hindi na kaya ng ating tiyan, kahit na hindi na kaya ng ating bibig, kailangan pipilitin nating ubusin, gayon. Kung hindi mauubos at po pwede namang ilagay sa ref, di aking inilalagay at pagkatapos kinabukasan ay aking iinitin at saka uling uulamin. Huwag na kayong magalit kapag paulit-ulit ang pangulam. Sadyang gayon ang buhay natin. Pinoy tayo eh. Kung masarap din naman at kaya namang ulitin ng kain, ay di uulitin. Pero ang inay mga kaulam, hindi talaga ang inay nag-uulit. Hinahayaan na lang namin ang inay dahil sadyang gayon ang kanyang panlasa. Pero ako mga kaulam, sa aking pananaw, pag nailagay sa rep at hindi naman nasira at kaya namang initin, uulitin at uulitin ko iyon dahil alam ganun yung mga kaulam, may mga pagkain habang iniinit ay lalong nasarap. Ako talaga mga kaulam ay nakain ng ulit ng ininit. Kagaya ng adobo, digay ang adobo habang iniinit lalong nasarap. Ang kaldereta habang iniinit lalong nasarap. Ang mga ginataang gulay habang iniinit lalong nasarap ang mga iyan. Ay digay kasarap nga sana kung araw-araw ay iba't iba ang ulam, yung masasarap, yung mga pangmayaman. Kasarap nga sana ng gayong buhay. Pero kung hindi gayon natin ang ating buhay, ay anong ating gagawin? Hindi naman natin pwedeng pilitin ang ating sarili. Hindi naman natin pwedeng pilitin kung uutangin din lang naman natin. Alam ganin yung mga kaulam, minsan mas masarap ang ating ulam kaysa sa pangmayaman. Huwag tayong makipagsabayan doon sa mga mayayaman na mayat maya tuwing kakain, iba't iba palit-palit ng ulam. Hindi achieve, hindi carry ng aking bulsa, promise. Baka ako'y humantong sa pagdidildil sa asin, ito na nakakahiya at nakakaawa. Kung masustansya din naman ang iyong ilalagay sa rep at iinitin sa susunod, ay di, carry na. Gawin na, wag yung agad papalitan ang ulam at yung perang gagamitin ay magagamit pa sa ibang bagay. Ang mga anak ko nga din, nakain din ng ulit na ulam. Yung kapag inilagay sa rep, pag nainit ko'y kakain ulit sila. Ang asawa ko, Diyos ko, halos araw-araw mga kaulam, init ang kanyang pagkain. Gawa ng pag siya nabili ng biryani, parating malaming porsyon. Dahil yun talaga ang porsyon ng biryani. So pag may tira, siya din ang kakain noon dahil ako hindi masyadong mahilig sa biryani. Bagamat ako'y nakain, ay hindi ko pwedeng kainin araw-araw ang biryani at ako'y nasusuya. Kagaya kahapon, yung sinigang na banak, may tira kang 2 piraso, yun ang uulamin niya mamaya. Hindi ko na siya sasaluhan dahil sakto lang yun sa kanya, kaya mamaya magpiprito na lang ako ng daing gayon. Daing para sa aking sarili at ang kanya yung sinigang na banak. O di kahit papaano hindi kami gumastos sa araw na ito. Dahil yung banak ay gastos namin kahapon, so kung iinitin ko ngayon, hindi ako gagastos ng ulam ngayong araw na ito. Tapos ang kanin namin na parami yung saing ko kahapon, hindi na rin ako magsasaing o hindi ako nakatipid sa kuryente. Kaya na ang iyon. Pag pwedeng initin, go. Pag kahit panis na, alang ang ating kainin, baka masira ang tiyan. Nakatipid ka nga sa pagkain, hindi ka naman nakatipid sa doktor. Ay minsan pagka yung kailangan ng ilagay sa ref, ilagay na agad. Huwag nang pabayaan at nang hindi mapanis. Babush.